Samuel chapter 3. Saan bang banda yan? Yan, dyan sa Bible. Page 250. Nasa aklat po tayo ng Samuel. Sabi nila, mali daw ang title ng Samuel. Kasi ang original nito, ito ay kwento tungkol sa unang hari ng Israel. Dito kasi nagsimula ang paghahari ni Saul, tapos sinundan ng paghahari ni Haring David. Ayan. So, kaya lang, si Samuel kasi ang ginamit para sila ay ma-ilutlok sa kanilang mga pwesto ng kaharian. Kaya, in honor of Samuel, may pinakalan na 1st and 2nd Samuel. Kasi after nitong book of 1st and 2nd Samuel, ay 1st and 2nd Kings naman ang kasunod. Kaya kung may magsasabi sa atin, dapat ano yan First Kings, Second Kings, Third Kings, and Fourth Kings. Okay naman yun kasi mga hari, ang point of view ay mga hari. So itong kay Samuel na libro ay ito yung ginagamit sa panahon natin. Dito na tayo nasanay na patungkol kay Samuel. Kasi sa Second Samuel, wala na si Samuel doon. Namatay na siya First Samuel pa lang na libro, namatay na si Samuel. Kaya sinasabi nila, bakit Samuel ang pangalan ng libro na yan? Wala na nga siya, first part lang siya. But, okay lang. Pag-aralan natin ang buhay ni Samuel sa mga unang kapitulo. Tayo po lahat ito ngayon bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ng Biblia. Ang ating pong hawak ay Magandang Balita Biblia version ng Tagalog translation. So, wikang Tagalog, maraming version. Ang isang version ay itong binabasa natin, Magandang Balita Biblia. Chapter 3, verse 1, sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Nang panahon iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain galing sa kanya. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa santuaryo kung saan naroon din ang kaban ng tipan. Bago magmadaling araw at may sindi pa ang ilawan sa santuaryo, siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Narito po ako, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, matulog ka na ulit. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Subalit tinawag siyang muli ni Yahweh, Samuel. Bumangon siya, lumapit muli kay Eli at nagtanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, anak. Matulog ka na. Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpapahayag sa kanya. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, narinig ko kung tinawag ninyo ako. Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, mahiga kang muli. At kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong bungkod. At muli nang nahiga si Samuel, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, Samuel, Samuel.
Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod." Sinabi ni Yahweh, "Hindi matagal o hindi magtatagal at may gagawin akong kakilabot na bagay sa Israel. Lahat ng makakabalita nito'y mabibigla. Pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli, mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ang kanyang sambahayan, sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak. Hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Dahil dito, isinusumpa kong hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastangan ng ginawa ng sambahayan ni Eli." Natulog muli si Samuel, at kinaumagahay binuksan ang pintuan ng bahay ni Yahweh. Ngunit natatakot siyang sabihin kay Eli ang tungkol sa pangitahin. Subalit tinawag siya ni Eli, "Samuel, anak." "Ano po iyon?" sagot ni Samuel. Sinabi ni Eli, "Anong sinabi sa iyo ni Yahweh? Huwag ka lang maglihim sa akin. Mabigat ang parusang ibibigay sa iyo ni Yahweh kapag hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng sinabi niya sa iyo." Kaya't ipinagtapat ni Samuel ang lahat kay Eli. Wala siyang nilihim dito. Pagkatapos, sinabi ni Eli, "Iyon ang kagustuhan ni Yahweh. Mangyari nawa ayon sa kanyang kalooban." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay isang tunay na propeta ni Yahweh. Patuloy na nagpapahayag si Yahweh sa Shiloh, sapagkat siya ay nangungusap kay Samuel sa Shiloh. Dinirinig ng buong Israel ang salitang ipinapahayag ni Samuel. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita. Hayaan mo na ang iyong mensahe sa amin sa umagang ito ay marinig namin. Kumilos ka, Holy Spirit. Impress in our Holy Spirit, in our minds, in our hearts, your holy message today. May we hear it and may we obey, Lord God. In Jesus' name. Amen. Ay po yung mga kaupo na. Purihin ang Panginoon. Ang pamagat po ng mensahe natin ngayon ay God is calling. Nananawagan. Tumatawag si Lord. Yun yung binasa natin. No? Tinawag ni Lord si Samuel. At napakasimple lang ng mensahe ng Panginoon. No? Napakasimple lang. Ang Diyos ay tumatawag in the middle of the night. Kung saan tayo ay namamahinga or tayo ay busy. Pagka gabi na, may oras na, tapos tinawag ka ng nanay tatay mo, "Nak, gawin mo nga ito." Ay gabi na. Nakahiga ka na. Anong hindi ko lang ginagawa? Parang tulog. Pero gising mo lang ng diwa. Para lang hindi mautusan. Gawain ko rin yung pagkataan. So, ang Panginoon ay tumatawag sa mga panahon na tayo ay nagbibisi-bisihan o talagang tayo ay walang ginagawa. Kahit naman sa dalawang. At yun ay sa mga panahon na hindi minaasahan. In the middle of the night. Nabasa natin yan. Si Samuel ay natutulog na. Pero doon pa nangusap ang Panginoon. Madaling araw na. Tulihin ng Panginoon. And ang Diyos po ay tumatawag para magpakilala sa atin.
Ang Diyos ay tinatawagan ka niya dahil gusto niya na makilala mo siya. Tulad ni Samuel, bata pa lang siya, bagamat siya ay nasa templo, siya ay naglilingkod sa church, yan, yung setting ngayon naglilingkod sa church, ay ang Diyos ay specific, no? Tumatawag sa gusto niyang tawagin. Baka ikaw yun, mamayang madaling araw, marinig ka na lang, pangalan mo, tumatawag. So, baka si Yahweh yan, baka si Lord. Nais niya na makilala mo siya. Kasi meron siyang ipapagawa. Yan ang isa lang ayaw natin. Cautious tayo. Pag tumawag si Yahweh, sigurado yan may ipapagawa. No? May ipapagawa sa atin. Ano kaya ipapagawa sa atin kung tayo ang tinawag? Ang primary na pagtawag ng Panginoon ay upang ibigay ang kanyang salita o ang kanyang mensahe. Kaya tayo ay tinatawagan ng Panginoon. Mararanasan natin yan sa mga experiences natin sa buhay. Pagtawag pala ng Panginoon. Yung bakit ako nasa ganitong sitwasyon, maaaring tinatawag ka ng Panginoon. Yung attention mo ay kinukuha ng Panginoon. God is getting your attention sa pinagdaraanan mo. At meron siyang gustong sabihin. No? Meron siyang gustong sabihin. Baka masyado na tayong nakikinig sa mga sinasabi ng iba. Sinasabi ng mga motivational speaker. Sinasabi ng siyensya. Sinasabi ng makabagong pag-iisip. Makabagong pag-iisip sa makabagong panahon. Napakaganda, no? Mga quotable quotes ng ating henerasyon. How about yung gustong sabihin ni Lord? Importante din yun, no? Kaya siya tumatawag. Maaaring ikaw ay kuskado na, okay na. Attend sa church, pray, nagbabasa ng Bible, okay na. Pero ang Diyos ay nag-specific pa rin na tawag. No? May specific pa rin siya gustong ibigay na mensahe sa atin. Sabihin ng Panginoon. Dito na nga, ang Panginoon ay tumatawag upang kumpirmahin ang iyong role sa kanyang gawain. Ang gawain po ng Panginoon, itong ginagawa natin ay gawain ng Panginoon. Tayo ay nakikibahagi lang sa gawain ng Panginoon. Hindi po ito gawain ni Pastor. Hindi ito gawain ng Canaan Ministries. Ito ay gawain ni Lord. Pinamagatan lang natin na ang grupo natin ay Canaan Ministries para naman kilala tayo ng gobyerno. Para naman kilala tayo ng kung sasabihin natin sa iba, kami yung magkakasama. Kami yung magkakasama. Yun namang ibig sabihin. Pero ito po ay gawain ng Panginoon. Kaya tayo ay pwedeng sumama sa iba pang gawain ng Panginoon. Basta align sa ating sa pinapagawa sa atin ng Panginoon, ng ating service na tinatawag. So, bawat isa sa atin ay may role sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng pare-pareho. No? Hindi pwedeng lahat nasa worship team. Yung iba ay dapat nasa ibang ministry. Kaya po tayo Canaan Ministries. Ang Canaan Ministries ay iniinganyo natin na ang lahat ay makakasama natin sa lupang pangako. Canaan is a promised land. No? Isama natin sa lupang pangako. At ang lupang pangako po sa buhay natin ngayon ay ang walang hanggang buhay na sinabi ng Panginoon Jesus. Gusto niyo ba na kayo lang ang pupunta doon? Ang role natin ay isama lahat ng pwede natin isama para lahat tayo masaya. Yun ang Canaan Ministries. Yun ang pinapagawa sa atin ng Lord. Hindi man Canaan Ministries ang pangalan na yun. Yun ang gawain ng Panginoon. Ang gawain ng Panginoon ay hanapin ang nawawala at kunin sa piling niya. Ayan. Yun ang basic na gawain ng Panginoon. At tayo ay nagpa-participate. Nagpa-participate tayo. So, meron tayong specific na service
paano mo madadala ang isang nawawalang kaluluwa sa Panginoon? Iba't ibang paraan. Iba't ibang paraan. Tayo magkakaiba ng edad. So, iba't ibang edad ang madadala natin. Pero hindi rin yung tawag dito, hindi rin yung barrier. Paano kung ikaw ay mas malapit sa lola, lolo, tiyo, tiya. O baka ikaw ang gawing daan para sila ay madala sa gawain ng Panginoon. And God will confirm kung ano ang iyong role. God will confirm kung ano ang iyong role. Ano ibig sabihin nun? Minsan, sa mga gawain, sa church, hindi ka pwede din sa isang department, sa music, gusto ko tumugtog, iplento na sila eh. Ano gagawin ko sa church? So, pag ganun ang tanong mo, at least meron kang desire. So, hahanap ka ng skill mo, at yung skill mo na yun, ang pwede mong gamitin para makapaglingkod sa church, sa Diyos, sa kanyang gawain. Ano pa ba ang iyong kakayanan? Yung kaya-kaya mong gawin na hindi, walang kahirap-hirap, hindi ka mag-i-effort. At gamitin mo yun para malaman ng iba ang patungkol sa Panginoon. There was one time na mag-girlfriend pa kami ni Almira nun. Naiba ang timpla sa ministry. Kasi dati, nung singer pa ako, talagang sa music team. Nung maging kami na, hindi naman siya singer. Hindi rin siya instrumentalist. Hindi naman pwedeng nandito ako, nandun siya. Kailangan mag-serve kami ng pareho. Ano yung pwede namin gawin na pareho kaming kikilos sa gawain ng Panginoon? At ibigay ng wisdom ng Panginoon ay magsulat. Kasi siya ay marunong magsulat, mga write-up, mga editorial. Ako naman, ang taga-type. Computer, taga-outline, taga-print, taga-distribute. Yan ang role ko. So, nabago ang ministry. Nabago ang ministry, pero nakatulong yun sa relasyon namin. Dahil kami ay parehong naglilingkod sa gawain ng Panginoon. So, kami ang ginagawa namin. Nag-observe kami sa mga nangyayari sa church. Nire-report namin sa write-up. At dinidistribute. So, one way na, yun ang isang example na masyado nang established na ibang ministry. Anong pwede kong gawin? Meron at meron kang gagawin. Ikaw confirm yun ni Lord sa'yo. At yun ay hindi malayo sa kakayahan mo na. Ano ang kakayahan mo? Hindi malayo yun. Kasi kaya nga tayo ay binigyan ng Diyos ng talents, skills, and abilities. Gamitin natin yung meron na tayo. I-offer natin sa Panginoon at si Lord ang mag-multiply, si Lord ang mag-enhance ng skills, si Lord ang mag-provide ng lahat ng mga. Hindi ka matitengga sa gawain ng Panginoon. Napakaraming pwedeng gawin. Ayan. At hintayin mo yung tawag. Kung baka tinatawag ka na, hindi mo lang marinig. Kasi middle of the night, sa gitna ng iyong kabisihan, sa gitna ng iyong maraming inaasikaso sa buhay, talagang doon tumatawag si Lord. Bakit na naman doon tumatawag si Lord? Kasi nga, wala nang space siya sa buhay mo. Parang gano'n na yun. Wala na siyang space eh. Kaya, oy, teka lang, sobra ka na dyan. Gano'n lang ang simple explanation ko. No? Kaya narinig kung natin tayo ng Panginoon. So, God's calling happens at an early age. At least for the case of
for the case of Samuel, early age physically. No? Pwede rin early age na ito ay early age sa involvement mo. Di ba? Ngayon mo lang naman nakakilala si Jesus. Ngayon mo lang nakakilala ang gawain ng Panginoon. Yun ang early age mo. Maaring dun pa lang sa unang panahon na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, bata ka pa sa gawain, doon, tinatawag ka na ni Lord. So, hindi dahilan ng edad. Hindi dahilan ng edad para hindi ka tawagin ng Panginoon. Huwag mong sabihin, bata pa ako. Huwag mong sabihin, wala pa akong masyadong maraming alam tungkol sa Bible, tungkol dyan sa mga katuruan. Malayo, pag tumawag ng Panginoon, it will happen early on. Early on, tinatawag ng Panginoon. At tumatawag din ng Panginoon during the training na yung ibig sabihin niya. So Samuel ay dinala na sa templo under the leadership of Eli, si Eli. Bata pa lang siya. At kung babalikan natin, na bakit nga ba siya dinala bata pa lang sa templo? Dahil yung nanay niya, di ba, humingi sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng anak. Kasi ang tagal mo nang nararanasan na iniinis ako ng ibang tao dahil hindi ako nagkakaanak. At pag binigyan mo ako, Lord, ng anak na lalaki, ibibigay ko siya sa iyo, dadalhin ko siya sa templo. Ayan. So, kumbaga, pwede mong ikatwiran. Eh si Samuel kasi, no choice. Talagang dinala siya sa templo. Hindi yun no choice. Kasi pinupad lang ng nanay niya ang pangako niya sa Diyos. Na pag binigyan siya ng anak, ibibigay niya sa Panginoon. Ayan. So, which is magandang setup. No? Magandang setup para kay Samuel. Pero sa panahon natin, maaaring hindi gano'n ang sitwasyon natin. Pero, nasa training din tayo. Paano masabing nasa training? Yung pag-attend natin dito sa mga gawain ng Panginoon, ay part yan ng training. No? Attend ka lang. At habang ikaw ay uma-attend, habang ikaw ay na-expose sa salita ng Diyos, tatawag ang Diyos sa iyo. Kakausapin ka na. So, hindi katwiran na ikaw ay busy rin sa gawain ng Panginoon. Maaaring ikaw ay busy sa gawain ng Panginoon, pero may pagtawag pa rin na gagawin, specific na pagtawag ng Panginoon. Kaya kailangan maging alerto tayo. At yun ay mangyayari nga sa mga panahon na hindi natin ini-expect. At madalas mangyari sa templo o sa gawain ng Panginoon. Kaya maganda na uma-attend sa gawain ng Panginoon at ikaw ay natatawag. Sa school, pag absent ka, hindi ka pwedeng mag-recite. Wala ka dun. Tama. Pero pag ikaw ay nandun sa gawain ng Panginoon, maririnig at maririnig mo tawag ng Lord. Ilan po ba? So, kung naghahanap ka na may Diyos ba, ay umaten ka sa gawain ng Panginoon. Maririnig kong tawag niya. Magpapakilala ka sa iyo. Kung nararanasan mo na parang wala nang pakialam sa iyo ang Diyos, kasi sobrang dahil ng problema mong hinaharap sa buhay, umaten ka, pumunta ka sa templo niya, sa sanctuary, makisama ka sa mga gawain ng Panginoon, at maririnig mo, malalaman mo, nandun ka pa sa Lord. Ganun lang yun. Kaya sa mga panahon na sinasabi natin, wala na, pinabayaan ako ni Lord. Hindi, umaten ka ng gawain, maririnig at maririnig mo. Kasi nandito lang ako, hindi ako maalis. Hindi ko ng Panginoon. Yan ang ating Panginoon. Bilang panghuli, God is calling, but our response makes the difference. Ang iyong pagtugon ang
magbibigay ng kaibahan sa pagtugon ng iba. Maaaring iniisip mo, yes, siyempre, pag tinawa ko nito, mag-yes ako. Baka pag nag-yes ka, malaman mo kung hindi ka pagawa sa'yo. Lord, teka lang. May mga doon, no? Ang response ang nagiging differentiator. Bakit? Yan. So si Eli, base sa nabasa natin, si Eli ay may dalawang anak. Siyempre, yung dalawang anak niya, nandun din sa templo. Pero last week, na pag-aralan natin, ano ang karakteristik ng dalawang anak? Si Hophni at si Phinehas? Corrupt, wicked, lakas tangan. Anong ibig bang sabihin? Walang ginawa o iba ang training na ginawa ni Eli doon sa dalawang anak kaysa kay Samuel. Nasa isang templo, nasa isang under ng isang leadership. Feeling ko hindi. Feeling ko si Eli ay straightforward, magturo. Kaya lang, nasa tao. Nasa tao. Yung pinili na response ni Hophni at saka ni Phinehas ay okay lang. Tatay ka naman namin eh. Nandito kami. I-enjoy na lang namin kung ano meron dyan. Which is yun ang nangyayari, no? Kung binasa natin, yun talaga ang nangyayari. Kung binasa niyo yung chapter 2 sa bahay ninyo, yun talaga. Inabuso nila ang kanilang posisyon. Pero si Samuel, kaibahan. Iba. Habang lumalaki siya, ay lalo siyang lumalapit at sumusunod sa Panginoon. Sa palagay niyo, ay malaking impluensya din si Eli? Hindi. Mas malaking impluensya na gusto talaga niya ni Samuel. At gusto niya marinig ang Panginoon. Yan ang malaking difference. Malaking difference. Kung saan tayo, yan, pare-pareho tayong umaaten sa gawain. Pero paglabas natin, ay iba-iba ang ating pamamaraan ng pamumuhay. Iba-iba ang paraan natin ng pamumuhay. Paglabas natin ng church, ng gawain, may kanya-kanyang buhay na yan. Pero iisa ang mensahe na na-receive natin, diba? Iisang panawagan ang na-receive natin, iisang panalangin ang hinihiling natin sa Panginoon, pagpalangin, bigyan ng wisdom, bigyan ng kalakasan against sa mga kaharap na pang-aaway, mga balakid. Pero pag dumating na yung mga balakid, dumating na yung mga challenges, struggles, iba-ibang response. Iba-iba yung attitude natin. Bakit? Kasi nga, personal na tumatawag ng Panginoon. Personal na dinidilya ng Panginoon sa atin. Ayan. Maganda kung meron tayong attitude na katulad ni Samuel. Na kung saan, Lord, magsalita po kayo, makikinig ang inyong ginto. So, ganun yung attitude. Humble, willing to be corrected, laging babalik at babalik sa Panginoon. So, ano ang iyong magiging tugon sa Panginoon? Ano ang iyong magiging tugon sa Panginoon? Maaaring marami na kayong struggles at iba-ibang struggles sa pagiging buhay Kristiyano. Maaaring tanong mo, Kristiyano na ba talaga ako? Maaaring ang tanong mo ay, ganito ba talaga, Kristiyano? Kasi parang mahirap. Or, bakit yung ibang Kristiyano ganun? Parang hindi naman sila, may mga tanong na ganun, yung mga patterns ng behavior. Huwag mong pakialaman yung iba. Yung sa'yo. Ikaw ang buhay mo at relasyon mo sa Panginoon ay ikaw ang mag-establish
Of course, nandyan yung mga tinatawag ng mga disciplines. Ano yung mga disciplines? Spiritual disciplines. Ang spiritual discipline na pananalangin, ang spiritual discipline na pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ayan, mga disciplines yan. Kasi ang panalangin ay parang paghinga. Ayan sabi, kung ikaw ay humihinga ng natural, sa natural ng buhay, na hindi ka inutusan, hinga. Except pagka ikaw ay nasa doktor, pinapakinggan mo yung lungs mo. Hinga malalim. Ayan. Doon lang. Pero yung natural ng buhay, hindi ka naman sasabihin na hinga. Pigil. Natural yun eh. Hihinga ka. Yun ang panalangin. Dapat sana maging natural. Ikalawa, yung kasi pagbabasa ng salita ng Panginoon, ang para daw pagkain. Hindi ka rin inuutosan na kumain. Hindi ba naman siguro minsan, inuutosan nila, kain na. Kasi para sabay-sabay ang hugasin. Yun ang mga dahilan. No? Pero yung pagkain, pag nagutom ka, kakain at kakain ka. No? Ganon din ang salita ng Panginoon. No? Pagbabasa ng salita ng Diyos, ng Bible, kailangan meron kang habit o discipline na nagbabasa ng salita ng Panginoon. At hindi na kailangan itutusan. Pag disiplinado ka, hindi ka na kailangan utusan. So, ano yung magiging response sa calling ng Panginoon? Ayun yan, sabi ko nga kanina, baka ayaw natin matawag. Kaya hindi natin ginagawang manalangin, hindi natin ginagawang basa ng salita ng Diyos. Alam natin, pag tumawag si Lord, hindi pwedeng hindi pakinggan. Hindi pwedeng hindi pakinggan. Si Lord naman ay matyaga. Si Lord ay matyaga. Aantayin at aantayin niya yung response mo. Pero kung gusto mong, hindi yung pakinggan natin, kung gusto mong maranasan ang kakaibang buhay, maranasan sa buhay mo, hindi sa late stage na ng buhay mo, ang pagkilos ng Panginoon. Kung paano talaga siya makapangyarihan, paano siya nag-bless, paano niya tina-turn around ang masamang pangyayari into good, beneficial. No? Ang masamang sitwasyon, magiging beneficial pa sa'yo. No? Ay, agahan mong marinig ang kanyang panawagan. Sana marinig mo na ngayon. Huwag nang banda pa yan, tatawag pa naman sila, banda pa rin yan. Huwag sana gano'n, no? Para maranasan mo na ngayon pa lang. At masasabi mo sa sarili mo na iba talaga sila. Ibang tumilo sila. Huwag tayong matakot o huwag nating maging concerned na baka mabigat yung paggawa ni Lord. Baka hindi ko kayanin. Or ako nga, hindi ko mabago yung sarili ko eh. Hindi ko tanggap yung mga pag-uugali ko. Gagawin ko pa ang gawain ni Lord. Baka yun ang tugod eh. Para mabago yung ugali mo. Gawin ko yung pinapagawa ni Lord. Baka yun yung solusyon niya. No? Yun yun. Huwag natin i-delay. At, of course, pag narinig natin ang panawagan ng Panginoon, yung ating response. Yung ating response ay sana umayon tayo sa kagustuhan ng Diyos. Magpasakot tayo sa Kanya. So si Samuel, pag nabasa natin, makikita natin ang buhay niya, naging masunuri siya sa Panginoon. No? Pero merong isang bagay na kung saan nag-fail din si Samuel. I-delay na lang natin yung bagay na yun. Sa mga susunod na chapters, aaralin din natin yun. Pero kung gusto nyo unahan, magbasa kayo ng Bible. Ang gandang ilang chapters down the road ng First Samuel. Makikita natin kung bakit may konting naging failure si Samuel. At yan ang realidad ng buhay. Yan ang realidad ng buhay. Dahil ba meron kang struggle, challenge,
Titigil ka sa paglilingkod sa Panginoon. Nararanasan yan sa buhay pananampalataya. Nag-fail kayo sa ilang bagay, ilang aspeto ng buhay. Pero yung panawagan pa rin ni Lord, tuloy lang. Tuloy lang. Kaya yung iba ay tumitigil na. Nag-backslide kasi hindi raw kaya. Masyadong nakakahiya na. Kaya, mga Pinoy, lalo na nakakahiya naman. Ibang tingin sa akin. Ganun talaga pag Kristiyano. Pag Kristiyano ka, ibang tingin sa'yo. Mataas ang expectation. No? Pero dahil ba na meron konting criticism, titigil ka na? Hindi, huwag tayo titigil. No? Again, yung response natin ang differentiator. Tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At yan ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon. No? Tuloy lang. Tuloy lang. Kasama yan sa halimbawa, hindi tayo nakapag-pray ilang araw, hindi tayo nakapagbasa ng Bible ilang panahon. Titigil ka na ba? Totally? Hindi, balik. Kung naalala mo, ibig sabihin, tinatawag ka ulit ni Lord. Ibalik mo. Balik. Ganun lang naman kasi si Lord. No? Hindi siya complicated. Hindi ka na-attend ng Sunday service. Pwede mo ito pinasunod. Marami pa naman. Mahay ka pa naman sa mga susunod na linggo. Diba? Tuloy lang. Kasi yung panawagan ni Lord. No? Continue to live your life for the Lord. Kasi kinuha na nga niya yung kasalanan mo. Kinuha niya yung kasalanan na yun ang magdadala sa iyo sa tiyak na kapahamakan. Binigyan ka niya ng buhay. At yung buhay na yun ay buhay na kailangan mong ipabuhay para sa Diyos. Ayun. At yun ay inaaral mo kung paano ipabuhay. Siyempre, katambling-tambling ka sa simula. Matututunan mo rin na naging okay yan habang tumatagal. Huwag tayo nang hinawa at pinapaalala yun ng Panginoon sa atin sa umaga na ito. Nawa ay natanggap natin ang mensahe ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos.